Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin kusang sumuko. Lagot na huli sa Senado Mary Jane tamba na iyak motion na ibinasura or binasura ng Supreme Court. Nako po. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to Anako, nahuli ng Sergeant at Arms si Nadia Montenegro na staff ni Senator Robin Padilla. Ayon po dito sa balita, Nadia Montenegro pinangalanang nagchuchungke sa Senado. Naku naman, iba talaga pag mga artista, mga kababayan. Nagsisyon sa Senado, pinangalanan ng isang staff ni Senator Panfilo Lacson, Ping Lacson, ang aktres na si Nadia Montenegro bilang gumamit umano ng Mary Jane sa loob ng gusali ng Senado. Batay sa official report, batay sa official na incident report ng Office of the Sergeant at Arms. Yan mga kababayan. Ako. Kaya dapat talaga dapat talaga pong magkaroon ng mandatory hair follicle test sa lahat po ng mga empleyado, opisyal ng ating gobyerno. Eto, hindi mo naman akalain, ganyan pala yan. Ang ganda-gandang babae, malinis tingnan. Wala sa itsura pala, mga kababayan. Wala sa itsura kung ikaw ay ganyan o ikaw ay ganito. Diba? Mas malala pa nga pala yung mga magaganda. Sila patuloy ito. Diba? Anyway, what I'm trying to point out dito, mandatory hair follicle test na lahat ng opisyal ng gobyerno. Lahat, appointed man or elected, di ba? Pangunahan nyo na President Bongbong Marcos Jr. nang mawala na itong mga adiktos dyan sa ating gobyerno, di ba? Bukod dyan mga kababayan, ayan, nahuli po nahuli ng Sergeant at Arms. Ito naman, susunod nating balita, kusang sumuko. Ito po mga kababayan ang balita, no? Ito po, mula po sa balita, ang balita ngayon, page, no? Sabi po dito, 802 million na shabu, droga kusang sumuko sa dalampasigan ng Bataan. Kusang sumuko na yung mga illegal drugs, no? Walang habulan, walang buy-bust, tila kusang sumuko ang inihinalaang droga na nagkakahalaga ng mahigit 802 million pesos matapos matagpuan sa baybayin ng barangay Sisiman, Maraveles, Bataan noong Huwebes kahapon po, no? August 14, 2025 mga kababayan. Nako. Eto, kusang sumuko naman ito mga kababayan. Walang habulan, walang buy-bust. Tama talaga yung sinasabi nila no? Hindi mo talaga kailangan pumatay. Kailangan nyo lang magtanim. Kasi yun lang. Hindi nyo kailangan pumatay ng mga drogistan, mga drug lords. Ang kailangan lang ngayon sa administrasyong ito ay magtanim. Diba? Hindi naman natin alam to kung tinanim ba to. Or bigay ng kalikasan yata ito no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa kusang pagsuko ng mga illegal na droga sa dalampasigan ng Bataan? Eto pa, pasadahan po natin ang balitang ito. Nako, eto kinarma na Kinarma na po si COMELEC Chairman George Garcia sapagkat iimbestigahan ng Senado. Eto, pandarayan noong eleksyon 2025 pinaiimbestiga sa Senado. Naghain na ang PDP laban ng isang petisyon sa Senado upang agarang imbestigahan ang mga seryoso umanong anomalya
sa midterm election noong 2025. Yan mga kababayan, karma na. Mukhang masisilip na si George Garcia. Ibiruin mo, yung mga natalo, sila pa yung mga nanalo. I mean, sila yung mga natalo tuloy, yung pa yung pinaupo ni Garcia. Diba? Tulad na lang ni Representative Benny Abante na ngayon ay proud na proud at sumisigaw ng respeto. Irespeto daw ang House of Representatives. Pero siya ba? Nirespeto niya ba ang pagkapanalo ng kanyang katunggaling si Uy? Diba? Hindi naman. Binoto po yun ng taong bayan. Dapat nirespeto po ni Benny Abante ang taong bayan. Pero bakit ganun? Sumisigaw ng respeto pero siya mismo walang respeto. Alright. Sana nga po ay matuloy na ito. At sana nga po sa lalong madaling panahon, no? Kasi baka abutin pa ito ng 2028 ay makagawa na naman ng mga himala si Comelec Chairman George Garcia. Ito pa ang balita mga kababayan. Ayaw ni Auntie Claire na magkaroon ng lead investigator. Ayon po dito sa Palasyo to Malacanang, Palace to Magalong, no need for lead investigator in flood control anomalies. Sa bagay, kahit wala namang investigador yan, taong bayan pa rin ang manunod ang taong bayan dyan, sigurado yan. No? Kung anong gagawin ng mga tonggristang ito. Kung magtatakipan lang ba sila. Kahit wala na po dyan, kahit hindi maging investigador, dyan si Mayor Magalong, no? Kahit sila lang, makikita naman natin kung paano nila paikot-ikutin dyan yung taong bayan, no? Pero pag nakikita na po nating walang patutunguhan, hindi pwede yan. Hindi pwedeng walang managot dyan, mga kababayan, no? Pero bakit kaya ayaw ng Palasyo? Bakit kaya ayaw na magkaroon ng lead investigator wherein, no? Para magiging third party si Mayor Magalong dyan po sa House of Representatives, no? So meaning, malaki talaga ang tiwala ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa House of Representatives na masosolve nila itong flood control anomalies na ito. Okay? Kaya nagpalakpakan pa nga nung SONA, di ba? Nagpalakpakan pa ang mga hinayutak ng SONA. Pero sila rin naman ang pinatatamaan noon. Okay? Ibig sabihin lang nito, okay, same feathers mga kabayan, no? Ang Palasyo at ang Kongreso ay parehas po ng kulay. Okay? Alright. Ito pa mga kababayan, kaya pala wala tayong wala tayong nakikitang masyadong proyekto ngayon sa administrasyong ito. Kasi tingnan nyo, sabi po dito ni Senator Ping Lacson, ilang proyekto paulit-ulit pinondohan kahit tapos na. Saan napunta yung pera? Kung tapos na pala, di ba? Kaya pala ang laki-laki ng utang ng Pilipinas kasi mga project na tapos na, pinondohan ulit. Ano to? Parang, di ba? Parang ginigisan nyo na sa sariling mantika ang taong bayan. Parang yung umorder ka sa restaurant, di ba? Binigyan ka na tapos umorder ka ulit. Tapos sabi mo, may bayad na yan bayad na yan. Nakalusot. Ganito po yung nangyayari dito. Pinupunduhan nila yung mga tapos na. Diba? Paulit-ulit pinunduhan. Ibig sabihin, it is not once. Kasi paulit-ulit. Ibig sabihin na sinabi na yung paulit-ulit, it is more than once mga kababayan. Or twice. Diba? Naku po, pera ng taong bayan, pera ng mga taxpayer. Ginuugag tayo mga kababayan, no? Sa laki ng binabayad ng mga taxpayers, sa laki ng kinakaltasan ng mga sweldo. Napupunta lang. Saan napupunta to? Question mark ito sana maitanong ni Senator Ping Lacson itong kanyang revelasyon na ilang proyekto pa ulit-ulit pinondohan kahit tapos na. Sana maitanong niya, saan napunta yung mga
perang yan kung tapos na, di ba? Baka sa bulsa po ng mga kontraktor, ng mga politiko. Aba, malamang, di ba? Kailangan naman napunta sa taong bayan yan, wala namang ay nako, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto, nako, kinarma rin itong si Las Cañas mga kababayan. Nakilala niyo po ba si Las Cañas? Yung tumitistigo ngayon sa ICC, I think sa ICC, no? At ginawa pa nga yatang, pinasok ito sa Witness Protection Program ng correct me if I'm wrong mga kababayan. Pero ito pong balita, Las Cañas pinaaresto. Naglabas ang Davao City RTC Branch 10 ng alias warrants of arrest laban sa retiradong pulis na si Arturo Las Cañas para sa mga kasong cyber libel, murder at attempted murder mga kababayan. So karma na. Sabi nga dito sa balita, wag lang si Las Cañas pati si Trillanes dapat kinasuhan niyo na rin dyan. Damay pa si Trillanes. Mga ano yata ito, mga aso yata ito ni Trillanes Diba? Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Pero kung nasa witness protection program po si Las Cañas, pwede ba siyang arestuhin mga kababayan? Kasi protektado na rin siya ng gobyerno Diba? Protektado, lagot. Ano nang mangyayari ngayon? Well, anyway, problema nila yan. Di ba? Kung paano nila huhulihin itong si Las Cañas. Binigyan lang po ng 10 araw, mga kababayan, no? Para hulihin, 10 ba? Tingnan. Ito, inatasan ng mga otoridad na isagawa ang pag-aresto sa loob ng 10 araw. So, 10 days lang, kailangan mahuli nila si Las Cañas, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? Ang masasabi ko lang dito, karma na yan. Ito mga kababayan, pasadahan po natin ito. Sobrang good news to sa wakas. Motion for reconsideration. Di inaksyonan ng Korte Suprema. Tamba iyak. Ito mga kababayan, good news. Ito ang nakakagulat. Para trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit ninyong pagtakpan ng mga kasinungalingan ay talagang lalabas at lalabas pa rin ang buong katotohanan. Bistado na kayong lahat. Kapapasok lang ng balita na na-disqualify na di umano si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang nominado sa Ombudsman Polls. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ayon pa sa kumpirmadong balita at ulat ng abogado.com.ph ay kamakailan lamang ay ayon sa source may pending na kaso si Remulla sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y papel niya sa pag-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Dahig Netherlands batay sa warrant ng ICC na disqualify rin di umano si PCSO Chief Felix Reyes dahil sa aligasyong case fixing para kay Atong ang naiuugnay sa pagkawala umano ng 34 na sabongero. Dahil dito pinaalam na raw umano ng Police Department of Justice na hindi na raw siya tatakbo bilang ombudsman. Nabakante kasi ang Buti pwesto naman, matapos diba? pag-retiro ni Samuel Bates noong July 27, 2025. Ayon pa sa official report nilabas ng abogado.com.ph sa kanilang official website. From abogado.com.ph, JBC disqualified Boying Remulla from Ombudsman race due to the pending case source. The Judicial and the Bar Council of JBC has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Remulla from the Ombudsman post. A source with knowledge of the matter told abogado.com.ph on Friday. The source who requested anonymity as they were not authorized to speak on the matter said the disqualification was due to the pending case against Remulla, ironically pending with the Ombudsman in connection with the arrest and transfer for the former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. The International Criminal Court (ICC) issued a warrant for Duterte's arrest in March. He is currently being held in The Hague on charges of crimes against humanity for his war on drugs campaign. According to the source, Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), Chair Felix Reyes was also disqualified from the race
Reyes is reportedly facing accusation of fixing cases for businessman Charlie Atong, and who is complicated in the disappearances of 34 cockfighting enthusiasts. He vehemently denied the charges. Following his disqualification, Remulla reportedly informing official of the Department of Justice or DOJ that he was no longer a candidate for the ombudsman position. Had Remulla not been disqualified and been appointed to the post, he was to recommend either Undersecretary Raul Valdez or Jesse Hermogenes Andres as his replacement. The source continued. In March, Senator Amy Marcos and the head of the Senate Foreign Relations Committee recommended charges of the graft, grave misconduct, usurpation, and judicial functions, and arbitrary detention against several officials, including Remulla, for Duterte's arrest. The committee has been investigating the arrest since March. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umanigan ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan. Marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "You don't deserve to be the ombudsman because you got a pending case. To the ombudsman and he got a position as a Secretary of the Justice. Well done, JBC. Thank you, Lord, dahil dininig mo ang panalangin ng taong bayan na huwag pahintulutan ang tao na may masamang plano sa bansa natin. Salamat Supreme Court, mabuhay kayong lahat. Huwag ninyong hayaan na babuhin ng batas ng Pilipinas sa kamay ng adiktong taon at mga kaalyadong buwaya sa Kamara ni Tamba. Supreme Court, gabayan po kayong lahat ng Panginoon. Sana magpalayas ka mga kasuhan at maipakulong ang lahat ng mga galit, gahaman, sinungaling at mga magnanakaw sa ating gobyerno, lalong-lalo na yung magnanakaw at mga sinungaling na mga politiko. And now the end is near. Just face the final burden. Your friends will leave you there in every court way, and every your tears will fall, blaming your boss at each day along the hallway, and much more than this I cannot carry. Yes, this is a time of reckoning, and every burden I will carry it in my way." Another justice served action by our judicial system. Tagumpay ito ng taong bayan ang pag-disqualify kay Remulla sa posisyong ombudsman. End quote. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng DWAR Abante Radyo. 14 minutes ago, mainit-init pa ng post. Nagpulong ng biglaan ngayong Miyerkules ang Judicial and Bar Council at pinagbigyan ang hiling ni Justice Secretary Jesus Bakit Crispin pinagbigyan Boy pa? Nako na naman. mabigyan pa ng huling pagkakataon upang manatiling kandidato para sa bakanting posisyon Bakit? ng ombudsman. Sigurado Yan ba po silang ang posto. mananalo yan? So, GBC binigyan ng second chance ni DOJ Secretary. Well, anyway mga kaubayan, no? Bakit pa nila binigyan ng chance kung mayroon namang mga, mas qualified pa, di ba? Siguro, para hindi na lang din siguro mapahiya itong si Isoji Boying Remulla. Well, anyway, naglabas na po ng komento ang Supreme Court mga kaubayan patungkol po doon sa motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives. At wala po silang gagawing aksyon patungkol po doon sa motion for reconsideration. Mga kaubayan, good news po yan. Kasi, bakit? Dahil supalpal na naman po ang House of Representatives si Tambaluslos sa kanilang plano dito po sa motion for reconsideration na ito. Well, anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.